Pero parang ang nangyari nga dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, parang ang naging ang program allocation, ang naging palusot para mailagay nila yung mga korupsyon na nakikita, nadidinig natin sa ngayon. Kasi katulad na nabanggit mo, Admar, kung priority yan, dapat nandun na yan sa mismong budget na inumpisahan natin. Kung ano yung sinumite, yung unprogrammed allocation, siguro maglalagay tayong maliit. No? Bibigyan kita ng isang halimbawa. Pagpalagay mo na sinabi natin na, o sige, hindi to, wala na itong muna sa priority, pero ilalagay natin, kunyari, ang isang ospital na pagka may extra budget, ilalagay natin yung pondong yan para matapos yung proyekto. Kung hindi ba natin magawa ngayong taon, next year, priority na yan. Ganon dapat ang nagiging proseso ng ating budgeting. Kaya nakakalungkot, Admar, at mabuti na rin, nandiyan na rin naman, kumilos na rin ang Korte Suprema na magkaroon ng agarang pagdinig dito at magkaroon ng malinaw na desisyon o batas at maging batayan kung paano tayo magsasagawa ng isang budget. Nare-recall mo, Admar, nung araw, di ba, yung nagkaroon tayo ng Development Assistance Program o the Development Assistance Projects, yung DAP na tinatawag nila doon, at sinabi ng Korte Suprema, bawal yan. Hindi pwedeng mag-allocate per congressman o per senator para magbuo ng mga proyekto na kanilang gagawin. Dapat nasa kabuuang budget yan at hindi lang inilalagay o binibigay sa isang miyembro ng Senado. So, magmula noon, natanggal. Pero nga, ang nangyayari, pinapalusutan pa rin ng batas, pinapalusutan pa rin yung proseso na nilagay ng ating saligang batas. Malinaw na rin ang saligang batas natin dyan para magkaroon ng ganitong klaseng sistematiko at organisadong korupsyon na nakita natin. Sa inyo po bang pananaw, Kong Mike, pareho po bang appropriations ang programmed at unprogrammed? Kasi natanong ko po ito dahil sinasabi po ng Section 25, Article 6 ng 1987 Constitution, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the government as specified in the budget. Marami pong beses na ata na mas mataas kesa doon sa ni-request ng ehekutibo po ang budget natin. Pero ito nga, ang program appropriations ba at unprogram appropriations ay saklaw nitong sinasabi ng konstitusyon na hindi pwedeng taasan ang appropriation? Well, una sa lahat, Admar, gusto ko lang linawin na ang budget, hindi natin pwedeng sabihin na walang alam ang Pangulo. Ginawa yan ng Kongreso, ginawa yan ng Senado. Di ba, una gagawin yan ng mga departamento. Pag ginawa ng mga departamento, kung ano yung mga pangunahing pangangailangan o pangunahing proyekto na kailangan, isusumitin nila to sa Department of Budget and Management. Doon naman sa DBM, magkakaroon din sila ng mga batayan. Supposedly, titingnan nila yung mga prioridad na kailangan ng ating bansa pangkabuuan at kaya nagkakaroon ng mga pagtatanggal ng ibang budget ng ibang mga departamento. Pag sinumite na ito kay Presidente, ang Pangulo naman, ibibigay ito sa Kongreso. Pagkatapos ng SONA, isusumitin niya na ito, magkakaroon na ng pagdinig tungkol dyan, magkakaroon ng mga debate at diskusyon. At matapos gawin ng Kongreso to, ang binibigay nga dyan ng kapangyarihan sa Kongreso. Dahil hindi lamang sa Pilipinas, maging sinimulan to sa Estados Unidos, na sinasabi yung mga distrito, sila yung may karapatan, no? Yung mga kinatawan ng mga distrito na ayusin yung budget na magkaroon ng malinaw na makikita nila ano ba yung pangangailangan ng distrito nila at yung pangkalahatang pangangailangan ng bansa. Matapos yun, isusumite sa Senado. Kaya pag ito ay ginalaw o sabihin mo lang nagkaroon ng maraming unprogrammed allocation kung ano mang ginawa nila dyan, babalik sa Pangulo yan para pirmahan niya eh. Kaya nga may veto power ang Pangulo at meron siyang pagtatanggal ng mga isiningit dito sa mga budget na to o sa mga proyektong ito, yan ang kapangyarihan ng Pangulo. Kaya ang Pangulo may responsibilidad magmula simula hanggang matapos ang budget. Pagdating natin sa no increase or decrease, dyan pumapasok nga yung program allocation. Kasi ang sinasabi dito, yun lang ang pondo mo eh. Kung ano lang ang nakuha mong pondo o naipon mo na kolekta mula sa BIR, sa customs, sa PAGCOR, yan yung mga pangunahing ahensya nagbibigay ng revenues no sa ating bansa, sa ating gobyerno.
Ngayon, kaya nagkakaroon ng program, supposedly, ito yung practice in the past, na sinasabi nila, o baka, sumobra at kumita naman tayo. Eh, kesa naman bumalik na naman tayo sa Kongreso at Senado, magkaroon pa ng supplemental budget, ilalagay na natin yon. Kaya ang basis doon, sasabihin ng Department ng Finance, sumobra ang pondo natin. Kung ang budget mo ay 6 na trilyon at naging 6.1 trillion, de may 100 bilyon ka nandyan, yun dapat sinicertify ng Department of Finance. Ibibigay niya muli yan sa Pangulo at pipirmahan ng DBM at pipirmahan ng Pangulo para ma-release ang mga proyektong yan. Kaya technically, hindi naman siya illegal. Pero dapat meron talagang malinaw na batayan na may sumobrang koleksyon. Ang nangyari nga, katulad ng binanggit ni Congressman Sid Ungab, katulad ng sinasabi ni Egay Irice, katulad ng sinasabi ni Leandro Leviste, yung mismong hawak ng mga dokumento, wala pa nga tayo dun sa end of the year na para makita mong sumobra koleksyon mo, naglalabas na lang ang program allocation. Yan sa aking palagay ang illegal. Yan sa aking pananaw ang hindi dapat. Parang sa bahay mo, sinabi mo, ito yung may negosyo ka kunyari, o meron kang trabaho. Sabi mo, ito yung pamalengke ko, ito yung panggas ko, ito yung pabaon sa mga bata, ito yung itatabi ko para sa eskwelahan. Nung matapos na yung taon, bigla kayong nagkaroon ng bonus, extra bonus. Oy, sabi mo, sige halika, mamasyal tayo. Pwede tayong mag-out of town kasi may extra akong kita. Dito hindi eh. Wala pa nga dun sa pagtatapos ng taon o wala pa nga dun sa batayan na kumita na kayo. Ang sabi na kagad, halika, mamasyal na tayo. Dito nangyari sa atin, alika na, kunin natin ang pondo, ilagay natin sa program allocation, ilagay natin sa flood control, ilagay natin sa kung ano pang mga proyekto na malalaki ang sinasabing kickback o nakawan. Yan ang nangyari sa pondo natin. Kung Mike, bago lang si partner MJ, sakali po, no, na katigan itong maraming mga petitioner, no, kasi kinonsolidate ito ng Korte Suprema 2024, 2025 at 2026 po ito, no. If ever po na pumabor sa mga petitioner, pwede po bang sampahan ng kaso yung mga respondent po dito o yung mga involved sa pag-budget or hindi? Kasi doon na siya hinimay after na ng kumbaga hinimay ng sabay-sabay, wala pang previous na ruling dito, kaya hindi mo masabing kahit na may ruling inulit kahit na may ibang taon po. Well, MJ, naalala mo yung final namin na impeachment case kay Pangulong Bongbong Marcos. Isa yan sa batayan na sinabi namin na ang ginawa mo doon sa program allocation, naglagay ka ng pondo sa program allocation na illegal, tapos ang ginawa mo sa program allocation for pang flood control. Ang masama pa nga doon sa sinasabi namin, yung mga program, yung binabanggit mo MJ kanina, yung program, huwag gagalawin. Para mailusot pa nila yon, kinuha nila yung pondo ng, example na lang, yung Metro Manila Subway. Nasa program allocation yun, kasama na yun sa budget. Kinuha nila yun, nilagay sa program. Kung 100 bilyon yon, naglagay sila ng 100 bilyon na kung ano ng proyekto, kasama na dyan yung flood control. Nangyari, nandun sa program nila yung Metro Manila Subway. Ngayon, yan ang binabanggit namin na kaso laban kay Pangulo, na may culpable violation ng Constitution doon sa ginawa, at syempre binabanggit nga namin na yung buong skema lang to ay graft and corruption, plunder to the effect na meron kang pagnanakaw. Yun yung violation na binabanggit namin na final kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ang tanong ay yung mga kawani ng gobyerno na hindi naman impeachment, katulad ng Secretary of DBM, Secretary of Finance. Ako, ang palagay ko, kung mapapatunayan na meron silang ginawang pagkilos na hindi pa yung binabanggit natin na wala namang sobrang pondo, kinuha ninyo, tapos ang presidente, pinirmahan yung program, ni-release ng Pebrero, eto palagay ko, pag hinimay, pwede rin magkaso. Pero syempre, iniiwan ko na yan sa mga nag-file doon sa Korte Suprema tungkol dyan sa mismong budget na muna, yan muna tingnan natin. At kung may nakikita tayo later on based on the decision of the Supreme Court, magpa-file tayo ng aktual na kaso, tingnan natin. Pero palagay ko, kahit nasabihin na hindi, natapos na, hindi naman alam, hindi naman conscious, hindi. Kasi malinaw yung mga prinsipyo ng batas lang yan na tungkol doon sa program allocation. At kung meron talagang deliberate o merong sadya na ginawa para
yung pondo ilipat-lipat at guluhin yung pondo ng ating bansa, malaking krimen para sa akin yan eh. 'Di ba? Alam mo, MJ, kung minsan kung titingnan natin, no, yung tao nagnakaw ng pondo ganito, pero assuming nagnakaw ng pera, pero itong pagnanakaw mo sa pondo ng bayan, ang laki ng epekto nito sa buhay ng bawat isa. Ang laki ng epekto nito sa sitwasyon ng bawat Pilipino. Yung kinuha mo yung PhilHealth Fund, hindi ka nga nagpundo na nga sa PhilHealth Fund, tapos yung pondo pa na nandun, kinuha mo para ilagay mo sa program budget o sa buong kabuang pondo ng gobyerno at nakikita natin ginagamit sa flood control o ginagamit natin sa kung ano-ano pang proyekto na malalaki kickback, mas malaking kasalanan yan eh. Hindi lamang namamatay ang mga tao doon sa pagbabaha na nakita natin, kung hindi ngayon na may krisis tayo, paano ngayon yung problema ng pagtaas ng presyo? May connection yan sa pondo nating nakaraan. Paano ngayon yung mga problema natin na gusto nating awatin ang pagtaas ng presyo ng langis? May connection yan sa nangyaring mga nakaraan. Kung may pondo lang tayo ngayon, let's just assume for example, yung irrigation project, hindi pa natin yan nakikita, pero ako, malaki palagay ko, malaki din ang kalokohan dyan. Isipin mo yung mga magsasaka sana, maganda sana yung mga tanim nila. Hindi sana tayo apektado ng pagtaas ng presyo dahil meron tayong sarili mga bigas dito, may gulay tayo, at kung ano-ano pang mga produkto na pwede sanang naibsan yung problema natin dulot ng kaguluhan o yung gera na nakita natin sa Middle East.